Ito huwag kang maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo is yung taong kahit hindi ka maintindihan. Ito masakit na katotohanan. Wala kang karapatan namang maliit ng buhay ng iba dahil hindi mo naman nabili lahat ng mga taong nasa paligid mo. May mga tao kasing ganito yung napakataas ng tingin sa sarili. Yung porke meron sila ngayon, akala nila record na nilang maliitin lahat ng nasa paligid nila. Oo, nandun na tayo sa maayos yung buhay mo, meron kang ganito, meron kang ganyan, pero wala kang karapatan namang maliit ng buhay ng iba. Dahan-dahan ka kasi bilog ang mundo. Huwag mong hintayin na yung pinaparanas mo sa iba maranasan mo rin. Today's advice, napakaraming taong ganito. Yung tipong mahilig mang maliit ng buhay ng iba porke maayos yung sitwasyon ng buhay nila. Tanong ko lang, nabili mo na ba yung mga buhay ng taong nakapaligid sa'yo? Kaya kung mahilig ka mang maliit ng buhay ng iba, ingat ka. Bilog ang mundo. Ingat sa pamamaliit ng buhay ng iba dahil yung pinaparanas mo sa kanila. Ingat ka, baka bumalik sa'yo at maranasan mo din ang maliitin. Huwag mong husgahan ng isang tao. Bisa uri ng kanyang trabaho. Katulong man yan, karpintero, basurero, o kahit ano pa ang trabaho, basta marangal. Dahil di naman batayan ang trabaho para respetuhin mo ang isang tao. Dahil ang buhay, kailangan natin ng diskarte para umasenso. Aanin mo ang diploma kung wala kang respeto sa kapwa. Kaya tayong lahat ay pantay-pantay lang. Tayong lahat ay may karapatan tratuhin ng tama kahit walang pinag-aralan. Tandaan natin, kahit ano pang kurso ang natapos mo, kahit ano pang diploma ang hawak mo, kahit mayaman o mahirap ka lang, lahat tayo kapag namatay, iisa lang ang titulong diplomang nakaukit sa lapidan natin. Heto ang mga visit sa buhay mo. 1. Kilala ka lang pag may kailangan sa'yo. 2. Kaibigan ka pag may pera ka. 3. Kahit nabigyan mo na, madamot ka pa rin. 4. Masama ang loob pag hindi mo napagbigyan. 5. Hindi marunong magpasalamat. 6. Inggitero o inggitera. 7. Nagtatago kapag siya meron. 8. Hindi natutuwa kapag umaangat ka. 9. Mabait sa'yo pag may hinihingi na pabor. 10. Kaibigan ka daw pero inilalaglag ka. 11. Nag-e-imbento ng kwento sa ibang taong kausap para mapagtakpan ang masamang ugali niya. Kaya lagi mong tatandaan na ang pagiging mabuting tao ay hindi basehan sa kung ano ang natapos mo o anong relihiyon mo. Nakikita ito kung papaano mo itrato ang iyong kapwa-tao. Pero minsan kailangan mo magbago dahil hindi lahat ng tao na sa paligid mo deserve ang kabutihan mo. Walang yumayaman sa swerte. Sa pagpupursigi at padiskarte marami. Dahil ang tao masipag at padiskarte sa buhay, lapitin ng swerte. Subalit ang taong tamad at ayaw tumiskarte, mananatiling walang silbi. Kaya huwag kang maniniwala sa guhit ng iyong palad para malaban mo ang iyong kapalaran. Dahil maraming tao ang walang kamay, pero asensato sa buhay. Dahil sa larangan ng buhay, hindi mo kailangan pakipagkompetensya sa iba. Dahil bawat tao may kanya-kanyang sariling paina. Ang kailangan mo lang gawin, magsipag at magtiwala ka sa iyong kakayahan. Dahil walang umaangat na tao na hindi galing sa hirap. Real talk, para ito sa lahat ng ating mga kaibigan na nung nagsisimula pa lang tayo't nasa baba ni hindi nila mabigay ang kanilang suporta. Ni hindi nga natin narinig sa kanila yung salitang kaya mo yan. Tapos nung umaangat ka na, bigla silang nangangamusta, pues masanay ka na. Ganon talaga, kilala ka lang nila kapag nakikilala ka na. Lahat ng tao dapat may ambisyon. Kung ang buhay natin ay parang kotse, yung ambisyon, yun na gasolina. Pero dapat isipin natin na yung ambisyon pag wala plano, nagiging pantasya. Pantasya para sa mga tao kanina, mga taong tamad. Ang ambisyon kasi may deadline. Pinagsisikapan, pinagtatrabahuhan. Pag sumabla yung plano natin, tapos nabigo tayo, palitan natin yung plano, huwag yung ambisyon.
Kontento ako sa itsura ko. Proud ako sa ugali ko. Masaya ako sa buong pagkatao ko. At hindi ko to babaguhin para magustuhan lang ako ng ibang tao. Accept me, reject me, or judge me. I'm still me. Because I'm born to be true, not to be perfect. Ngayon alam ko na, mas naiintindihan ko na. Mas mahalaga yung tumahimik kaysa paliwanag. Mas okay na yung tumahimik kasi sa tuwing pinaglalaban mo yung sarili mo, ikaw parating mali. Alam niyo ba yung pinakayaw ko sa lahat? Ayokong dumating sa point na marunong na akong gumanti. Slowly kisses passing by the river.